Mag-awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipayak ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, Biyernes, araw ngayon ng Pong Isus Nazareno, at ating ialay ang misang ito para sa lahat ng mga nagpapatuloy na makipag-ugnay sa atin sa banal na misa, magsimba kahit na nakabakod dyan sa tagiliran lang, o dili kaya nasa live streaming sa social media, Facebook at iba pa. At ialay rin natin ito para sa lahat ng mga nasa frontline, lalo higit na yung mga doktor at medical workers sa mga ospital nag-alaga ng mga biktima ng COVID-19. Ang Panginoong Diyos sa ating mga pagbasa ngayon ay nagpaparusa sa bayan ng Israel dahil sa kanilang hindi pagsabuhay sa kautusan ng Diyos. Kaya sa panahon ni Haring Nabucodonosor ay tinapon sila sa Babylonia. Paalaala sa kanila, kailangan silang magbalik loob at magbago. Pero ang ating Panginoong Hesus ay pinagaling niya ang kitungin upang ipahayag na siya yung tunay na tagapagpagaling sa mga may sakit. May mga problema man sa mga pandemya o mga epidemic, sa mga may sakit, sa mga may kapansanan, sa mga naghaharap ng malaking pagsubok sa buhay, nariyan pa rin ang Panginoon upang tutulong sa atin. Ngunit sa mga sandali na tayo nanghihina, nagkukulang ng panampalataya at nagkasala tayo, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami na ay magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ng mga bantay. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na ng araw na ika-4 na buwan ng pagkubkob ng Jerusalem, umabot na sa sukdulan ng tagutom sa buong lungsod. Noong nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod, nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungo sa Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader
malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanya silang takas at ang mga tauhan niya. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at ginapos sa tanikalang dinala sa Babylonia. Nang 7 araw ng 2 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nezaboran ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo at ang palasyo. Ang lahat ng bagay doon, wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niya ang bihag at natitira pang mga Israelita, pati ang mga hukbo sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalaala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala akong aawitin. Sa amin na iniutos ng aming ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking abutin, wala akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala akong aawitin. Kung ika'y aking limutin,
pinako ni Hesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang kitong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, beli ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Para po sa mga dibuto ng Pong Isus Nazareno na kahit na partial pa ang pagbukas na nasa labas pa ang mga tao, ay ipagdasal natin na mabuksan din ang ating simbahan upang kayo ay makapagbigay ng tunay na aksyon o kilos o gawa o pamimintuho sa ating pong Hesus Nazareno. Ang ating pong Hesus Nazareno, siya po ang Panginoong nagpapagaling. Pero ang pinapagaling ng ating Panginoong Hesus Nazareno ay siyang pagtupad ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga Israelita, ang mga Hebreo, ay ginawang prohekto ng Diyos upang dalhin ang kanyang kaligtasan at pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig. Pero itong mga Israelita, itong mga Hudyo, napakatigas din ang ulo. Kaya sa ating unang pagbasa sa Pangalawang Aklat ng Mga Hari, Kabanata 25, talata 1 hanggang 12. Sa panahon ng nagkahari si Sidikiyas, na kung saan ang mga tao ay nakalimot na sa Panginoong Diyos na si Yahweh, ang mga sundalo ni Haring Nabucodonosor ay pumunta sa Israel, ay sinugod yung Jerusalem. Sinira ang templo ng Diyos. Ang mga tao ay ginawang alipin at dinala sa Babylonia. Pinatay ang dalawang anak ni Sidikiyas. Sa harap niya, napakasakit yon sa isang ama. At binulagan siya pagkatapos. Napakasakit sa isang tao na makakita at dukutin ang mga mata at mabuhay na bulag. Kuminsan magtanong tayo, bakit may ganitong mga tao na sobrang napakabangis at nagpapahirap ng kapwa? Bakit hinayaan ng Diyos ang ganitong mga tao na mamumuno at magpapahirap? Upang ang mga tao ay makaalaala na ang Diyos ay nariyan, na hindi tayo dapat pabaya, bagkus tayo ay magpapatuloy ng ating panampalataya at ating ipagdasal
na yung mga walang puso na mga namumuno ay magkaroon ng puso. Dahil nakalimot siguro sila ng Diyos, kaya maggawa sila ng batas na ang lahat ay pwede nang tawaging mga terorista, magkaroon sila ng anti-terrorism bill upang yung mga kukontra sa kanila, pwede nang huliin na wala ng warrant. Pero kailangan tayong magdasal sa Panginoon na huwag kalimutan tayo ng Diyos gaya ng ating Salmo 136 na ating dinadasal ngayon. Dahil marami naman sa atin nanampalataya pa, kahit may mga matigas ang ulo na tao, mayroon ding mga taong may habag at may puso. At ito yung ating paningiso sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo. Kabanata 8, talata 1 hanggang 4. Ito yung pagkatapos nung nagtuturo ang ating Panginoon doon sa bundok. Sa pagbaba niya, ay nagpunta sa kanya ang isang kitungin. Kung ating tingnan sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga kitungin ay bawal lalapit sa tao dahil mayroong social distancing, dahil ayaw ng mga tao na mahawa sa kanilang sakit. Pero itong kitungin naglakas loob at lumapit sa ating Panginoon. At sabi pa niya, Ginoo, kung ibig mo, mapagaling mo ako. Ang sabi naman ng Panginoong Hesus, ibig ko, gumaling ka. Pero hindi lang sinabi ng Panginoon na gumaling ka. Hinipo pa niya, nilapitan niya. Ibig sabihin, pinakita ng ating Panginoon na handa siyang lalapit sa mga may sakit. Dahil hindi naman na mahawaan siya dahil siya ang Panginoon na nagpapagaling. At ang panampalataya ay mas malakas pa, mas mabisa pa, kahit na kung ayon sa batas ng mga Hudyo na makita natin sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 13, verse 45 hanggang 46, na ang mga kitungin dapat lalayo, magkaroon ng social distancing dahil ginagamit po ito ng mga namumuno noon na yung social distancing at yung takot, matakot sila sa mga kitungin upang i-control nila ang tao. At hindi lang yon, ang mga may sakit na mga nahawaan ng kitong ay kanilang kinuha ang kanilang mga negosyo at kayamanan. Ibig sabihin, ginagamit nila itong mga sakit dahil nasa posisyon sila upang sila'y makakontrol ng tao politically at magkaroon ng ganansya, ng pera, ng kayamanan. Parang sa lahat ng panahon, parang ganyan. Kung mayroong mga may sakit o epidemya, ginagamit ng mga iilan upang magkaroon sila ng kontrol ng tao at magkaroon ng kayamanan. Pero sa kabila noon ay mayroong mga tao na nabuhay sa kabanalan. Kaya ang atin pong Panginoong Hesus ay nagpakita ng habag sa Kanya. At sinasabi pa, pupunta ka at pasuri sa saserdote pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises. Ibig sabihin, huwag kalimutan yung tradisyon din, mga paraan din, upang maipayag na ikaw ay magaling na, sabi ng ating Panginoon. Kailangan rin natin yung mga maayos, masino, proper ways na tayo ay hindi makakahawa. Pero kailangan din nating tingnan na yung mga tao na nagkaroon ng diskriminasyon, nandidiri o kaya lumalayo sa mga ganitong tao, ay dapat iwasan rin natin. Kailangan natin ng habag. Kung minsan yung diskriminasyon ay uuwi ng kung saan mga iilang tao dahil sa kulor o rasa, o dahil sa panampalataya, o dahil sa isang partido, politiko,
ay dinidiscriminate. Magkaroon po ito ng gulo. At kung magpapatuloy yung mga nasa otoridad na kanilang gamitin ang kamay na bakal, mayroon pong hangganan ang lahat. Magkaisa po ang taong bayan para aaklas sa kanila. Ganon po ang nangyari sa kasaysayan. Pero sundin lang po natin yung mga banal. Marami pong banal na mga may sakit o ng kitong. Halimbawa, si San Lazaro, si San Jose Gabriel Brochero, si San Aimo ng Sabini, si Santa Agardisma ng Bibua, si San Hisimos, si San Jose de Biester, o mas kilala na si San Damiano ng Mulucay. Sila po ay nagkasakit dahil sa kanilang paglilingkod sa mga may sakit. Nagpapakita lang, huwag nating layuan ang problema. Huwag nating pandidirian ang mga may sakit. Huwag nating gawin na ang sakit o pandemya ay paraan upang magpapahirap sa tao. Bagkus, panahon ito na ating ipakita ang habag, awa at pag-ibig ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng kitungin sa Ebanghelyo na humingi ng saklulo para gumaling, lumalapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin at ating pong itutugon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga may sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Para sa ating umaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Sa tahimik ay ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Isama natin ang mga nag-aalay ng mga intensyon sa araw na ito. Lalo't higit na yung mga benefactors at mga walang sawang tumutulong sa atin. Ama naming Diyos, pinalakas kami ng aming mga pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa bisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lamikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain na papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan kami naway makapag-alay ng iyong kinalugdan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umakos sa panagutan dahil hangad mong magbago ang kinamas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kahit siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa namang anghel si awit ng papuri sa numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iniligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailan pa man. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya, anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Rafael, ni San Lazaro, ni San Roque, ni San
Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, ni San Damian ng Molokai at lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na maragaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami lipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal, huwag po ninyo kaming pababayaan.
sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa iyong pag-antada mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ngayon ikay niluwalhati na dyan sa langit na halig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kalwa at katawan pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at sa iyo pong mga panalangin. Amen. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami miadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami miadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami miadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Magpatuloy lang po tayo sa ating pag-ibig, pagmamahal at panalangin sa ating pong Isus Nazareno upang ating maigpawan ang pagsubok na dahil sa COVID-19 na ating naranasan. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Dakila siya at may dakilang pag-ibig sa atin. Siya ay mapagpagaling, gaya ng ginawa niya sa kitungin, paggalingin tayo ng pong Isus Nazareno. Ngayon po ang basbas sa mga dibuto ng kanilang mga dasalan, imahin, pagwasbasan ito sa mga nakiugnay sa amin sa social media na nakiisa sa banal na misa dito sa Quiapo Church. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagmusta ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ninyo ang mga nakiisa sa amin dito sa banal na misa sa Quiapo Church. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway, maaalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Isus Nazareno. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
sagisag ng aming kaligtasan.